Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. And welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Lahat naman tayo siguro bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, bilang taong simbahan, nagdarasal. Diba? Lahat tayo ngayon lang, itong misa natin na isang pagdarasal. So, pero dumating na ba sa inyong panahon, sa inyong experience, yung mga parang sa ating pagdarasal, dasal lang tayong dasal, pero parang feeling natin at the back of our heads, parang naririnig kaya ng Diyos yung sinasabi ko, o kaya sasagutin pa kaya ako ng Diyos? Kasi ang tagal-tagal ko nang nagdarasal, hindi pa nangyayari. Ano kaya? Naririnig kaya ng Diyos? Meron, sasagutin kaya ako ng Diyos? Meron mga natanong na natin yan sa ating buhay pagdarasal. No? Sa ating gospel, meron ganun yung example, yung isang widow na hingi doon sa judge, and eventually, the judge conceded. Binigay ng judge kung ano yung hinihingi ng widow. Meron, sa tingin ko kasi, meron dalawang importanteng qualities na dapat meron na ating pagdarasal. Of course, ang madalas ang dasal natin, sabi nga sa catechism, di ba, mayroong 4 na klase. Mayroong prayer of praise, prayer of adoration, mayroong prayer of thanksgiving. At madalas na ibig sabihin natin kapag sinabi nating dasal, yung prayer of petition. May hinihingi. Di ba? Madalas ang dasal natin, kapag sinabi natin, nagdasal ka na ba? Ang ibig sabihin natin, hiningi mo na ba sa Diyos? Humiling ka na ba? Doon sa prayer of praise and adoration and thanksgiving, walang issue, no? Kasi anytime we pray that, kapag nakatanggap tayo ng grasya o kahit in an ordinary circumstances of our lives, nagpapasalamat naman tayo, nagpupuri tayo, nag-adore tayo sa Panginoon. Pero sa pagdadasal ng paghiling, petition, meron dalawang importanteng qualities. At pinakita din dito yan sa gospel. Ano unang quality? Tiyaga. May tiyaga. Sabihin, hindi tumitigil. Hindi tumitigil. Sige ng sige. Sige ng sige. Pero, hindi lang tiyaga. Kasama rin sa tiyaga ay meron tayong sariling effort. Sabihin, pinagtatrabahuhan din natin. Humihingi tayo sa Diyos sa limbawa, Lord, bigyan mo naman ako ng 3 million pesos. Ang tanong sa ating sarili, nagsikap ka ba? Nagtatrabaho ka ba? Nag-aral ka ba para makakuha ng maayos sa trabaho? Kung hindi ka man nakapag-aral, naging masipag ka ba sa paghanap ng hanap buhay? Naging maayos ka ba para hindi ka naging matipid ka ba? Para makapag-ipon ka talaga. Hindi kasi lahat ng dasal bumabagsak sa atin parang ulan. Madalas yung dasal, kinakailangan din nating pagtrabahuhan, pagsikapan, kailangan ng tiyaga. Minsan matagal, minsan hindi masyado matagal, minsan hindi talaga dumarating kasi ang sagot doon sa dasal na yun ay hindi yan para sa iyo. Hindi yan para sa iyo. Importante ay we keep on striving, no? Doing our best para makuha natin yung dasal na hinihingi natin. May nga tayong 3 million na piso, kapag nakuha na natin yung 1 million, gagastusin naman natin ng walang paisip-isip, no? Wala din. Wala rin. Dahil hindi tayo nagsisikap mabuti o nagsikap tayo pero winaldas din natin. Kinakailangan ng tiyaga at pagsisikap. Yung pangalawa, kinakailangan din tiwala. So, 2 T. Tiyaga at tiwala. Kaya may tiwala ka sa Diyos. So, nung una, kailangan kilalanin mo ang Diyos na ang Diyos ay all grateful, all gracious God who gives us everything that we need, not want. Kaya kapag humingi tayo ng 3 milyong pesos sa Diyos, tanong ng Diyos, para sa mo kailangan yung 3 milyon?
Baka mamaya humingi ka lang 3 milyon kasi yung kapitbahay mo, malaki na ng bahay, yung kapatid mo, marami ng pera, naiinggit ka lang. O baka kaya, kapag nagkaroon ka ng 3 milyon, mayabang ka na. Magiging mayabang ka na. O kaya hindi ka na magdadasal sa Diyos kasi meron ka na. Kailangan din ng tiwala. Tiwala sa plano ng Diyos para sa atin. Tiwala ng Diyos, ibibigay din sa atin lahat ng ating pangangailangan. Hindi lahat ng ating kagustuhan. Like a good parent, di ba? Bilang magulang, di ba natin binibigay lahat ng hinihingi ng mga anak natin? Ninyo, wala akong anak. Lahat ng mga anak ninyo, no? Hindi ba natin binibigay lahat ng gusto, ng hingin? Binibigay natin kung ano yung makakabuti para sa kanila. So, yung bata din, kung maayos ang pagpapalaki natin, magtitiwala sa atin na lahat ng sinasabi natin sa kanila, lahat ng ginagawa natin para sa kanila, para sa kanilang kabutihan. Hindi natin sila ipapahamak, hindi natin sila dadalhin sa peligro. Tiyaga at tiwala. Hilingin natin sa Diyos ngayon. Hilingin natin sa mahal na Birin, sana matuto tayo katulad niya, na mayroong pagtitiyaga at mayroong pagtitiwala sa kagustuhan ng Diyos para sa kanyang buhay. Sana tayo din magtiwala na lahat ng dumadating sa buhay natin, hiniling man natin o hindi, ay dahil doon, matupad natin ang kagustuhan ng Diyos para sa ating buhay. The will of God, that we fulfill the will of God in our lives. Let us all stand now.